The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nagkausap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang itinalaga niyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman sa Scheveningen Prison sa the Netherlands. Sabi ni Kaufman, umaasa siyang maabsuelto si Duterte sa kinakaharap na crimes against humanity sa International Criminal Court. Posibleng nang ipa-freeze ng ICC ang assets ng dating Pangulo kapag gumugulong na ang paglilitis. Pero ayon sa dating niyang Chief Presidential Legal Counsel, walang legal na basihan yan. Mula mismo sa The Hague sa the Netherlands, balitang hatid ni Mariz Umali. Nabisita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison nang itinalaga niyang abogado sa ICC na si British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman. 2 oras daw sila nag-usap. Ayon kay Kaufman, umaasa siyang maaakwit sa kinaharap na reklamo ang dating Pangulo. You're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. Magfa-file daw sila ng mga petisyon bago ang confirmation of charges hearing sa September 23. There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. What was any message that the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. How often are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here, and as long as I'm allowed to do so. I have promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Bilang senior counsel na may karanasan sa ICC, siya raw ang tutulong sa pagbuo ng defense team. Aabutin daw ito ng humigit kumulang 1 linggo. Nasa ICC kung kukumpirmahin si Kaufman bilang abogado. Nakausap na rin daw niya si Vice President Sara Duterte. Bibisita rin dapat kay Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea bago mag-alas 9 ng umaga sa the Netherlands. Pero ayon sa Embahada ng Pilipinas doon, habang nasa reception counter ng detention facility ay sumama ang pakiramdam ni Medialdea, kaya nagpatawag ng medic. Nagpatawag din ng ambulansya na siyang nagdala kay Medialdea sa ospital. Kasama raw ni Medialdea sa ospital ang isang malapit niyang kaanak. Ang sino mang hinahatulang guilty ng ICC ang siyang responsableng magbayad sa mga biktima. At habang gumugulong pa lang ang kaso ng isang suspect, may hakbang nang i-freeze ang mga asset o ari-arian niya. Base sa website ng ICC, ang Office of the Prosecutor ang kakalap ng financial information ng isang suspect sa simula ng pagdinig. Kapag nailabas ang warrant of arrest o summons to appear, maaari ring maglabas ng request para sa identification, tracing at freezing ng mga ari-arian ng suspect. Ang registry naman o yung gumagawa ng non-judicial functions ng ICC ang responsable para mahanap at ma-recover ang asset ng nililitis. At hihingin ang tulong ng mga estado at intergovernmental organizations para mabawi ang mga yan. Ayon sa isa sa mga Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC, may komplikasyon kung hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan hihilingin ang pag-freeze ng asset ng akusado. These assets, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will umano ang gobyerno, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze kung hihingin ng ICC. Sabi ng palasyo, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. Giit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basehan para sa freeze order at wala ring i-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Sa huling SALE na inilabas sa publiko noong 2017, may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating Pangulo. Hindi na isinapubliko ang mga huling SALE niya. Ayon sa ICC, minsan ay hindi sumasapat ang nabawing asset ng akusado dahil sa lawak ng naganap na krimen. Pero may trust fund daw ang korte na maaaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima. Mula sa The Hague, the Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.